Muling nabigyan ng pugay ang mga produktong gawang Pinoy sa Lika 3 exhibit. Pangatlo na ito sa Lika program ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtatampok sa mga produkto na nagpapatingkad sa kulturang Pinoy. Yan ang ulat ni Alan Francisco live. Alan. Aljo, andito nga ako ngayon sa PICC sa Pasay City, kung saan ay ibinibida yung mga kasuotan at mga kagamitang gawa ng ating mga kababayan. Bahagi ito, Aljo, ng Lika 3 program. Proyekto ito na pinangasiwaan ni First Lady Liza Marcos. May nauna ng Lika na 1 and 2 sa mga nakalipas na taon. At may mga kinatawan din yung mga embahada ng iba't ibang bansa dito sa Pilipinas na dumalo kanina. Aljo, ang Lika 3 ay isa lang sa mga highlights ng Independence Day celebration sa June 12. Layo nitong maging tulay sa pagitan ng traditional craftsmen at ang mga local designer at ipromote ang kanilang mga obra. Sa tulong ng Lika 3 program na ito ay naikokonekta ang mga Pinoy artists sa mga talented na Filipino designers na ang layunin ay mapanatili ang Philippine traditional textile sa pamamagitan ng pagiging relevant at fashionable. Umaasa rin ang organizer na maging tulay ito sa posibleng partnership ng mga craftsmen at ilang kumpanya. Free view lang ngayong araw ito, Aljo, kumbaga patikim pa lang sa publiko para kayatin silang pumunta simula bukas, June 7 hanggang sa June 11. Galing sa iba't ibang rehiyon o probinsya sa bansa ang mga produkto rito. Makikita yung mga barod saya, mga Filipiniana at iba pang mga kasuotan o yung mga traditional outfits mula Iloilo, Abra at iba pa. Bukod, Aljo, sa textiles, may mga embroidery, basketry, pottery, mat weaving din dito. May mga sculptures din mula sa iba pang panig ng Pilipinas. May mga bag at banig mula sa Bukidnon, telang gawa sa silk mula sa Abra at parol sa Pampanga. Aljo, sa mga kababayan natin dyan, maaaring magpunta rito sa PICC Forum 2 at 3 simula bukas. Aljo, katabi ko ngayon yung isa sa mga participants dito, si Sir Lantong Pangcoga, isang artisan mula sa Tugaya sa probinsya ng Lanao del Sur. Sir, magandang gabi, live tayo sa Ulat Bayan. Sir, anong produkto nyo yung ibinibida rito sa Lika program? Una sa lahat, magandang gabi sa ating lahat. Ang una pong binibida namin sa aming mga produkto ay baol sa inyo. At saka pangalawa po yung tambol, ginagawang tambol. Ang pangatlo po ay mga gador. Oo. Sir, anong importansya nito sa gaya nyong galing pang Lanao del Sur? Lanao del Sur, oo, malayo to sa Mindanao. Anong importansya nito para maipromote yung inyong mga produkto? Napakalaking bagay po ito sa aming, sa mga taga Lanao del Sur dahil gusto namin po na yung mga produkto namin, mga gawa namin, mga artisan sa Tugaya, Lanao del Sur ay makita po ng buong sa national dito sa ating lahat, sa buong bansa rin. Oo. Sir, panawagan mo na lang sa mga kabataan lalo na sa lugar ninyo dahil sa Tugaya, ilan na lang kayong gumagawa ng ganitong obra? Nakakalungkot po, tama ka. Kailangan manawagan ako sa ating mga kabataan kung sino man po ang magka-interest ng mga ganitong art. Kasi itong Okir is art po to ng mga royal blood na gusto namin, kailangan hindi ito mawala. Kailangan yung mga kabataan na sana po mag-interest kayo, baka magaya niyo rin kami na hindi basta lang artisan, kundi kailangan talaga marami kayong matutunan na hindi mawala itong mga kultura natin. Sir, message mo na lang siguro kay First Lady Liza na talagang nangasiwa sa ganitong aktibidad. Thank you very much sa First Lady Ma'am Liza, na sana po ay tuloy-tuloy ito. Maulit pa to ulit kasi napakaganda po to, napakasaya para ma-promote namin lahat ng mga tribo dito sa Pilipinas ang aming mga produkto. Okay, maraming salamat sir. Si Sir Lantong mula pa yan sa Lanao del Sur. Aljo, magtutuloy-tuloy nga yan hanggang sa June 11. Pero sa ating mga kababayan, magpunta na po simula bukas dito sa PICC. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco.